Hindi naman sa ayaw mong tumulong. Ito, practical to ha, katotohanan to. Hindi naman sa ayaw mong magpahiram. Gusto mo naman, di ba? Eh, sino ba naman? Magkakakit ka, bayan naman tayo. Yun lang, pag may nanghiram sa'yo, tapos taon na yung lumipas, hindi pa binabayaran, ngayon maghihiram naman, anong gagawin mo? Peramin mo ulit para madagdagan. Of course, hindi na, di ba? Kahit naman sa lending di ba? Kaya nga sa lending, may mga tinatawag tayong CI. Yung mga credit investigator. I-CCI ka, at least yung mga tunay na credit investigator, ako minsan, CI-CI lang yan Kung nga rin, nag-CCI lang, hindi naman. Pero yung kung talaga, halimbawa sa bangko, titingnan ka kung talagang credible ka. Kung wala ka bang mga track records with regards to sa mga lending na ayaan. So, kung hindi, kung meron ka ng ginawang nangyari dati, hindi ka na makakaulit. Hindi ka na makakaulit. Yun yung katotohanan. Okay. Kahit mag-apply ka sa mga company, hanapan ka ng maliban sa barangay clearance, hanapin ka pa ng police clearance. May police clearance na, maghanap pa ng NBI. Kulang na lang, hanapan ka pa ng FBI at saka lahat na lang ng wedding clearance na pa, hanapin sa'yo. Nag-apply, ganito naman apply ito. It's because kailangan titingnan yung credibility mo bilang empleyado o bilang person. So, with this ay ingat tayo sa pagpipil. Hindi naman masama na mangako ka basta gagawin. And hindi rin nakakasakit pag sinabi mo hindi. Hindi naman nakasakit, di ba? Nagiging prangka ka lang. At nagiging honest ka sa iyong sarili na ay, pasensya na, hindi ako makakapunta ngayon. Buti pang ganun. Kesa yung, ay, tapusin ko na yung ginagawa ko. Pero wala ka naman palang balak pumunta. Okay? So, palabra di honor. Now, titingnan natin yung verses. Okay, may oras pa tayo. Verses 38 hanggang 42. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao, at kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sinuman at kunin ang iyong barok, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo na ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Ang pinaka-point dito ng Penesos is, meron kasing law na sa Israel, I think na-discuss natin ito nung pinag-arating dito ron. Tooth for tooth, eye for an eye. Okay? Ito ay hindi para sa lahat ng tao, itong batas na ito, sa Israel. Ano ibig sabihin hindi para sa lahat ng tao? Sa Israel kasi, meron silang tinatawag na avenger of blood. Okay, halimbawa, kamag-anak ka, direct na kamag-anak ka, tapos nagsisibak ka ng kahoy, aksidente, nasibak mo yung daliri. Kanan, kanang daliri nung katabi mo, aksidente yon, maghaharap kayo sa hukuman. Kung sino man yung nakasibak nyo, sisibakin din yung daliri. Same. Kung ano yung size, kung ganyan yung size, ganyan din.
Yun lang ay ginawang license ito ng mga Hudyo para sa lahat ng sitwasyon na ay gaganti. So, ang sabi ng Panginoon Jesus is, huwag kayong gaganti kailangan. So, take note, ang kausap niya dito ay mga disciples niya, mga Kristiyano. Kasi alam naman natin sa mundo, ang action ng mundo is lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti. Pero sa atin, mga Kristiyano, sabi ng Panginoon, huwag kang maging ganti. Ano ba ibig sabihin nung pag sinampal ka sa kanan? Kung ikaw ay kanan, pag sinampal ka, sa kanan ba tatama? Pag nanampal ka? Ha? Kaliwa. So ano yung ibig sabihin nila dito? Ito ay sampal na hindi yung paganon. Hindi ganyan. Hindi pa ganon. Pero nakabukas yung palad. Parang gaganunin ka. Malakas po ito. Malakas ito. Malakas ito. Kaya pag ginanyan ka, talagang sa kanan siya pupunta, di ba? Pag ginanyan mo. Kasi ito ay isang uri sa mga Hudyo, pag sinampal ka ng paganon, ito ay isang uri ng pang-iinsulto. So, ang sabi ng Panginoon Jesus, in other words, ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, pag ininsulto ka, hindi naman yung actual na sampal na paganon. Sinampal nga ganyan, tapos ito pa, kulang ka. Hindi po yan ang point. Okay. So, ang point ng Panginoon Jesus is, pag ininsulto ka, huwag ka nang gumati. Hayaan mo na siya. Bakit? Ang Panginoon ang gaganti sa'yo. I will giant in it. Kasi pagtiganti kita, sabi ng Panginoon. Kasi sa English, I will giant you. Ako ang magte-take vengeance. Sabi na Panginoon. Vengeance is mine. Okay, so don't take na literal na pagsampal ka, ito pa. Okay, hindi yun. Pag-insulto yun. And then yung salita naman na pag sinutusan ka to go 1 mile, go with him 2 miles. Ito naman ay usually mga Roman soldiers ang gumagawa niya. Kasi ang Jerusalem noon, ang Israel noon, ay under sa Roman occupation. Kaya pag ang isang official na Romano, sasabihin niya sa iyo, "O Victor, dalhin mo itong maleta ko." Diba? Sabihin mo, gano'ng kalayo? Hanggang doon lang. Sige, kahit na layuan mo pa para gano'n. Okay, yan yung point nun. In other words, ay, pag sinabi niya, gawin mo to, pwede mong exceed doon. Okay? In other words, ay, magparaya ka. Okay lang na magparaya. Dahil nga sa iyo, sa atin, bilang mga mananampalataya, ang Diyos ang naggumaganti. Kayo gaganti para sa iyo. So, siguro ay tatapusin natin to para makapag-chapter 6 na rin tayo. So, ulitin ko ay yung verse 38 kasi hindi ko na nailagay dyan. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Ganon din sa pagsasakdal. Sa pagsasakdal kasi noon, maghanap sila kung ano yung kapalit. So yung balabal, yung robe, or yung damit, yung tunic, pang loob. So kung kinuha yung balabal mo, edi gusto mo pati ito na rin, mga ganon. Hindi natin maintindihan yun kasi ang dami naman nating damit sa bahay eh. Sa atin, hindi na nga natin alam kung anong susuotin natin. Sa kanila, treasure ang mga damit sa kanila. Yung balabal, yun na yung pinakakumot nila sa gabi. Yung balabal. So, yung robe. So, pag kinuha mo yun, para bang inalisan mo na yung comfort niya sa gabi pag natutulog siya. Mas lalo na kung pati yung
damit niya, yung tunic na tinatawag. Okay. So, bigyan mo ang humingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Yun. So, paano kaya natin gagawin yun? Bigyan mo, siguro kung humingi. Diba? Yung sabihin niya, ay, pahingi nga ako naman pa. Hindi, humingi. Hindi yung pwedeng pahiram muna. Pahiram ng kwan. Sa kanya pala, hindi hiram ang nasa isipan niya. Hingi pala. Ayan. Kaya pag may lumalag sa'yo, tanongin mo, ano ba to? Hiram o hingi? So, kay Sister Merly, pag may hihiram, sabi niya, ay, wala man ako niya. So, bigyan na lang kita ang ganito. Yun na lang. Kasi alam mo na, huwag mo na expect yung return. So, hindi naman sa nagiging maramot ka pag ganun. Alam natin, sa ating mga Pilipino, ang hirap mo ma-please yung kasama mo, di ba? Kasi, ito, pag pinahiram mo, ang bait talaga niya ito. Diba? Ang bait ka sa kanya, kahit saan kayo magkasalubog. Pero pag di mo pinahiram yan, alam mo, ang sungit mo yung iba, nakasama na ugali. Kakalat pa yun, ha? Kakalat mo, alam mo, siguro ganito ugali mo. Oo. Hindi mo alam, nangamarites ka na lang saan-saan. Makakarating pa sa bayan yan. Diba? Ang hirap i-please ko ang lahat ng tao. Pero sa atin, ang please kasi natin ay ang kung nais nating tumulong, edi tumulong tayo, huwag na natin mag-expect in return. Now, kung talagang wala ka, edi sabihin mo, pasensya na, wala kami ngayon. Eh, wala naman talaga eh. Kasi, tingnan po natin, no? Ang style kasi ni Sis Merly, nung nag-aaral tayo mga bata, magkakaroon ka ng budget, itatabi niya na yung gastos ng mga bata sa school. Kasi nakatabi yun. Tapos may manghihiram. So, pahiram ko, nabalik ko rin. Hindi niya gagalawin yun. Bakit? Magkakaproblema kapag hindi na ibalik. Wala silang bakon, wala silang mamasay. Ikaw ang mamamroblema. Ikaw naman ngayon maghanap kung saan-saan. Di ba? So, hindi naman dahil sa maramot ka, kundi meron kang pinaglalaanan din. Yan. And, pag ganun yung sa atin, yung tayo mga mananampalataya, hindi nababawasan yung kasi ito yung mga practical na mga nangyayari na ito. Hindi na to basta biblical na ito. Sometimes kasi pag mayroon kang hindi nagawa sa may tulong sa iyo, nagtuturo ba ng ganito, nagwala sa pamagat, nananalang ito, tapos ganyan. Sa kanila lang yon. Pero sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon kasi yung pinaglilingkaran natin yung sila. So sabi ng Panginoon, hayaan mo, nagawin nila yun. Pag sinampal ka sa kanan, hindi ka in other words, huwag kang gaganti. Huwag kang mag-iisip ng kahit na anuman. Huwag ka rin pag sinismis ka, hayaan mo na. Balang araw, babalik din sa kanila yun. Huwag naman gano'n ang panalangin. Huwag naman yung gano'n. Okay, so basta sa atin is, ang sinusundan natin is kung ano yung nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Okay, so siguro hindi rin tayo abot sa verse 43. Tatapusin ko sana tayo. Pero with this ay tayo po tayo. Tayo manalangin.